Okay guys, samahan nyo na ako mag-cuttings nitong ating arrangement. Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. Hi guys, for this video guys ay samahan nyo ako mag-cuttings ng ating arrangement na medyo naging leggy siya ngayong summer. So, itong succulent na ito guys ay mayroon sedum at mayroon ding echeveria. Yung echeveria guys ay nasa bandang gitna. Natabunan na siya ng mga sedum. So, plano natin na i-cut natin yung mga sedum para maging balance yung maging itsura ng arrangement na ito guys. Dahil itong blue jelly bean natin guys ay nagleggy siya, ang ating pagkakat guys ay dito guys sa pagitan ng leaves niya at saka leaves niya natin siya ikakat dito guys. So yung ating kinat guys ay ito guys, meron siya natirang isang dahon. So ganito yung style guys ang ating pagkakat ng succulent. So mag-cut pa tayo guys. And then ito naman siniko sana guys ay ikakat din natin. Guys, ito na, nakat na natin guys yung mga gusto nating ikat dito sa arrangement na to. Yung kinat natin guys ay yung blue jelly bean, nakat na natin. Etong yun dito merong Marcos na nakatanim dahil natatabunan ng Marcos yung echeveria natin. So tinanggal na natin guys yung dalawa ditong Marcos para yung echeveria ay makasagap ng sunlight at mahanginan siya. And then dito naman guys ay merong sirubotan. Ano ba da yun? Craptoberry at Tito Bans pa ata ang tawag dyan sa atin nito. And then meron din dito jelly bean. Dito naman ay merong minibel na humaba na. So kinat din natin guys. And then meron din dito na lovely rose, kinat din natin guys. So ito guys, ikat din natin ito guys. Guys, ito nga pala guys ang itsura ng ating succulent nung ating ikat na. So kung mapapansin nyo guys, yung succulent natin guys ay marami pa din leaves na natira, although ating kinat na sila guys. So kung mapapansin nyo guys, itong for example guys, itong ating blue jelly bean, after natin ikat guys, may mga natira pa rin mga ilan leaves dito. Nung mga nag-start pa lang tayo guys na mag-cuttings or mag-propagate ng mga succulent, dati guys, ang style lang ating pagkakat ay kapag kinat natin guys yung blue jelly bean ay dito natin siya ikinakat guys dito. And then ang matitira na lang guys dun sa blue jelly bean ay stem. And then guys, dahil nanineglect natin sa pagdidilig, ang mangyayari guys, yung blue jelly bean ay natutuyot guys yung stem, and then pumapalpak tayo sa pagpaparami ng succulent. So iniba natin guys yung pagkakat ng blue jelly bean. Sa halip na dito natin
ikakat natin yung succulent ng wala matitirang leaves, and then ang ginawa natin guys ay kinat natin yung succulent na may ilang leaves na natira dun sa stem. So ganito guys ang itsura. So yung stem na ito guys, itong succulent na ito guys, ay kukuha ngayon guys ng energy dito sa natirang leaves na ito guys dito. So kapag ganito guys ang ating pagkakat, mas success guys yung ating pagpo-propagate. Ganito guys. So ito guys, pagkatapos naman natin guys i-cut yung mga dry leaves dito guys sa arrangement na ito, ay tatanggalin natin guys. So kapag may mga dry leaves guys, nagiging isa din resulta guys para magkaroon din ng punggos itong mga succulent. So hanggat maaari guys, tinatanggal natin ang dry leaves. Ito guys. Ito nga pala guys na arrangement na to ay ang soil blend guys, medyo napadami yung potting soil natin dahil maraming sedum yung nakatanim dito sa arrangement na to. Medyo naging leggy yung ating succulent, itong ating arrangement na ito, and then nakalagay pati sa shading area. So nag-ano siya, leggy. So okay na to guys. Ang next naman natin guys gagawin ay, dahil guys ito na rin ang timing guys natin para maglagay tayo ng pest control. Ang ating ginagamit guys sa pest control ay ito guys, Ulturan DX. Itong Ulturan DX na to guys, maamoy siya guys. Ganito ang itsura niya. Maamoy siya. Ilalagyan natin guys. Okay guys. Sa pagbibigay naman guys ng fertilizer guys, ang isang timing guys ng pagbibigay ng fertilizer sa ating succulent ay kapag tinatings natin guys yung mga succulent guys, dahil guys yung lupa guys natin na ginamit ay yung potting soil ay meron na siyang fertilizer. So yung lupang ito guys hindi na siya bago, nagamit na once ng succulent yung lupang ito guys. So ibig sabihin guys, wala na masyadong nutrients yung lupa niya. So dahil gusto natin maging makapal ulit yung mga succulent natin, kumapal ulit sila. So ito guys yung timing natin para mabigyan natin sila ng fertilizer. Sa pagbibigay naman ng fertilizer, ang ginagamit ko yung ganito guys na fertilizer. So ilalagay lang natin siya guys sa ibabaw. Siguro mabigyan natin siya ng 3 or 4 ay okay na guys. Hindi rin maganda guys kapag over sa sa fertilizer. So ito na guys. So nabigyan na natin ng pest control, and then binigyan na din natin guys ng fertilizer. And then ito naman guys na arrangement na ito guys, dahil kinat natin guys yung mga succulent dito guys, ay prone siya guys sa sunburn. So ilalagay natin guys sa kanlong ulit na lugar para hindi siya magka-sunburn.
Lalo na dito guys, itong echeveria ito guys ay natabunan siya ng mga sedum dito. So ito guys, itong echeveria ito guys ay prone siya ng sunburn. So ngayon lang siya ulit na-expose sa sunlight. So sa shaded area natin siya ilalagay. Dahil guys, meron pa tayo dito succulent bowl na blue jelly bean. Gusto din natin itong pakaparin. So, ang gagawin natin guys ay katulad din nung ginawa natin sa ating succulent arrangement kanina. Bibigyan din natin guys ng Ultra Run DX or yung ating pest control. And then, bibigyan din natin ng fertilizer para makatulong siya, mapakapal ulit natin itong ating succulent. Guys, ito nga pala guys yung ating mga nakat na succulent. So, another succulent ulit guys. So, yung ating mga succulent dito ay dadami na ulit. Another succulent bowl ulit guys yung ating magagawa. Ito guys yung ating mga nakat. So, ito guys. Bago natin guys ito itanim sa lupa guys ay ating i-air dry muna natin guys ng mga 2 or 3 days para guys yung ating kinat ay tuyo na siya bago natin itanim sa bagong lupa. So mas safe guys kung i-air dry muna natin yung mga kinat natin na succulent bago natin itanim sa bagong lupa or sa bagong paso. So ito guys. So may another succulent bowl na naman tayo guys magagawa dahil sa ating mga kinat. And then yung atin naman na kinat guys ay hopefully guys ay mas kumapal pa siya kaysa dati. So that's all guys. Ganito lang guys ang ating style sa pagpaparami ng succulent. So kung masipag tayo guys mag-propagate ng succulent, biglang dumadami guys yung ating mga succulent, ang magiging problema naman natin ay kung saan natin ipopesta yung mga bago natin succulent. Ganito lang guys, hindi natin kailangan guys na laging bumili guys ng bagong succulent. Kung ano meron guys na succulent ka sa lugar mo, so pwede mo siya guys paramihin para tawag dito, budget friendly guys sa mga mommies na katulad natin guys na may mga anak na dapat natin i-priority. So, ang ating inuuna guys ay yung mga necessity muna guys, yung mga pangangailangan muna guys ng ating pamilya bago tayo bumili ng mga gusto natin. So, kinukonsider ko guys na ang ating succulent ay isa nating hobbies, isa nating libangan. So, before natin na unahin guys na bilihin yung hilig natin or yung hobbies natin guys ay syempre inuuna natin guys yung pangangailangan ng ating pamilya, lalo na guys yung ating mga anak. So ganun lang guys. So ang ating pagsa-succulents ay kinukonsider natin guys na isa nating hobbies, hindi pa rin natin siya first priority. Bago natin unahin bilihin ay inuuna natin guys bilhin ang pangangailangan ng ating mga anak, ng ating pamilya. So that's all guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa ating greenhouse. So hanggang sa muli guys sa ating mga susunod pa ng videos. Maraming salamat ulit guys.